Sa mundo ng turismo na puno ng sigla, kung saan nagkakasalubong ang iba't ibang mga kultura at lumilipad ang mga pangarap, may isang lihim na kwento na bumabangon sa likod ng mga eksena. Ito ay isang kwento tungkol sa mga taong iba't ibang uri na nagtatrabaho sa industriya at kung paano nila niyayakap ang bawat isa sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Halina't sumama sa amin habang tayo maglakbay patungo sa puso ng industriya ng turismo at hospitalidad, kaakibat sa pagbubukas ng panibagong mga kaalaman. Sa kasalukuyang mundo, hindi lamang isang salitang pampam ang diversity. Ito ay isang katunayan. Lubos na kinikilala ng mga kumpanya ang kahalagahan ng iba't ibang pananaw at pinagmulan. Ipapakita natin kung paano hinaharap ng iba't ibang establishmento ang pagtanggap sa kabila ng pagkakaiba sa kanilang mga trabaho at mga negosyo at mga lugar pasyalan na nagpapalakas ng pagkakaisa at nagtataguyod ng positibong pagbabago. Magandang tanghali po. Ako po si Elaine A. Mendoza at ako po ang acting manager dito sa Escafe Coffee, and hindi po talaga ako taga dito, from Socorro po. Ito pong Escafe ay kaka 2 years lang po niya noong September 6. So originally, ang Escafe talaga ay coffee. Coffee ang ino-offer namin. And then nadagdagan na lang siya ng mga chocolaba, and mga juices, and then mga rice meal, mga silog, and then dumagdag na rin yung snacks namin, and then base na rin kasi yun sa customers feedback namin. So nadadagdagan lang talaga yung mga menu namin. So ito namang aming shop, coffee shop ay tumatanggap na wala namang bayad sa mga vendor. Kahit taga saan ka, kinukuha naman nila malari. So especially na lang yung cook namin, from Pangasinan siya. So in-import siya dito kasi dating kapatid din siya nagtatrabaho dito. So siya naman ngayon yung pumalit. Siya yung cook namin from Pangasinan. Yes, one time may naging customer na kami dito nung wala pa ako. Di ko alam kung taga saan siyang lugar, pero lalaki siya, from foreigner siya. Okay. Bilang manager, ang isa talaga sa problema ko, hindi naman as in problema yun talaga. Kasi minsan, hindi sa mga food industry naman talagang humaharap din sa mga matutumal na ganita sa isang araw. Hindi naman natin masasabi kung ano talaga yung in-order, kasi may times naman na malakas, may times na matumal, at yun talaga yung mahirap kasi bilang manager na ibabudget mo yun. Para siyempre may mga tauhan ka, may mga papamilin ka, so may tinapukasan. So, paano mo yung budget? Siyempre may mga bills din, ganyan. So, yung kinita mo, syempre, babudget din. Yun talaga yung pinakamahirap bilang sa part ko, kasi ako yung may hawak na talaga. Kasi aapat lang naman kami ng staff. So, ako lang talaga yung humaharap sa mga ganyan. Sinasabi ko naman sa mga staff kapag halimbawang medyo kumaki sa araw na ito, o pinakapusap ko sila, so pwede bang ganito na lang muna. Ganun lang, yung communication lang din sa staff kapag halimbawang talagang matumal kami sa isang araw. Ang iba't ibang uri ng tao ang nagbibigay lakas sa pag-unlad at paglago. Nakikita natin ang pangangailangan para dito sa negosyo. Mas mahusay ang pagganap ng mga magkakaibang kupunan. Ginawa na natin itong sandigan na bahagi ng kultura ng negosyo. Ang mga grupo na ito ay lumilikha ng pakiramdam ng pagiging bahagi. Hindi lamang ito tungkol sa mga dami ng iba't ibang tao, ito ay tungkol rin sa pagpapahalaga sa bawat isa. Ang pagsasanay sa iba't ibang uri ng tao ay inalaan upang itaguyod ang pag-unawa at empatya. Tumutulong ito sa mga empleyado na makilala at hamunin ang sariling balakid. Amy Public Family. Ako po si Father Ronald Lasquite, ang pura paroko ng parokya kita. Sa akin pong pagkakaalam, ako ay paapat na pari na bago na itayo yung Ako ang huli, si Father Alan Mikan, ang aking pinalitan. Tapos ang pinalitan ni Father Alan ay si Father Johnny Hernandez. Tapos ang pinalitan ni Father Johnny Hernandez ay si Father Lloyd Pidler, na siyang nagpatayo ng
Actually, ang Taguni sa kanya ngayon ay 333 steps. Sa kadahilanan daw na 333 yung steps na nabuo. Pero ang talagang tawag sa kanya noong siya ay pinagawa ni Father Lloyd Fiedler ay ikatlong puso. Diba? Ikatlong puso yung lugar. Siya ay basically ay parang place for reflection dahil meron siya dating mga magagandang kubo at meron din magandang chapel na meron din magandang isang lugar kung saan pwedeng kainan o pagtigilan. So, yun po. Kung kikwentahin, bawat pari ay 6 years. Hindi siguro ay mga 3 na kaming pari na dumating. Di 18 at 18 nga. Ang galing ko sa charot lang. Tapos, si Father Fiedler, yung so, siguro mga nasa 20 years na, 10 na. Actually, hindi naman namin alam kung ang pumupunta dito ay Katoliko o hindi. Pero probably, during Holy Week, sigurado ako na mga Catholic yun. Kasi Holy Week. Kasi ang kadalasan na madaming pumupunta ay kapag Holy Week. So probably they are Catholics. Pero most of the time, pag mayroong mga ordinary days, weekends, may mga sumusulpot, mga nakaban, na hindi naman namin tinatanong kung ano ang relihiyon. Yan naman ay para naman sa lahat, hindi naman yan para sa relihiyon. So ang ano ko nga lamang ay generally speaking, pag Holy Week, for sure they are Catholics, pero yung other days, hindi naman namin tinatanong kung ano ang religion. Pero open yan sa lahat. Problema. Ang ano ay, sa ngayon, isa sa mga problema ngayon kasi magbuhat nung siya ay nasira noong assign dito si Father Johnny Hernandez. Dahil ang nagpagawa nga niyan ay si Father Fiedler na foreigner at ang alam ko yung fund na at nagpagawa niyan ay galing sa kanyang pamilya o galing abroad. So nung nasira, hindi kaya ng parokya na muling maipatayo yung ano. Kasi kung nakita niyo yung itsura niya noon, ang mga structure ay light materials, kawayan at saka coco lumber. So talagang hindi tatagal. Bagyo nung pagkatapos siguro nung malakas ang bagyo, talagang nasira. Ang naging problema ay pagkatapos niyang masira ay hindi na naipagawa. No. Ibig sabihin nung naipagawa na ibalik sa dati. So ang ginagawa lang namin ngayon ay mine-maintain yung kalinisan supposedly ng lugar, sinisikap na pagamasan. Meron kaming schedule every February 25 ba ang People Power. Basta pag People Power, magbuhat na dumating ako dito, nagpi-People Power din ang mga tao para linisan yan in preparation for the Holy Week na maraming ano. So yun lang ginagawa namin, tinatry. Ngayon, every 2 months, pinapa-spray yan para mas mamatay yung damo doon sa daanan sa may ano. Sinubukan namin ipagawa yung chapel. May natitira siyang chapel na nung nasira inilagay lang ng bubong na para lang siyang garahe. Ganun lang ipinagawa. Pinalano namin na ipagawa yan. Nagpa-drawing niya ako sa engineer at saka humingi na rin ng pagsasaayos sa architect na ano naman, mga dating youth dito na nakapagtapos, sila yung aming in-encourage na gumawa. Nakapaggawa, nakapag-drawing. It so happened nag-pandemic, kaya hindi rin napuso. So yun, ang problema ay paano may sasayos. At pangalawang problema ay na nakikita namin ay kasi nga wala naman kaming tao para bantayan at sikapin na i-maintain yung lugar. Nakakalungkot dahil minsan ay
tawag dito. Sa halip na siya ay maging lugar para sa reflection at panalangin, nakakalungkot man. Pero may mga pagkakataon na may nakikita na ginagawang dating place instead of lugar para pagdasalan at pagnilayan. Kaya nga buti na lang meron nag-offer na maglagay ng CCTV, kaya kahit paano siguro pag may marinig siguro kami na ginagawang gano'n, titingnan na lang sa CCTV, no. Pangatlo na problema ay dahil nga siya ay 333 steps, siguro yung mga umakyat ay kailangan talaga ng tubig, kailangan ng kaunting baon pag umakyat. Ang problema, wala naman talagang tao na susundan sila para kunin yung kanilang mga basura. Yun ang nakalulungkot pa, na hindi talaga, bagamat nire-remind sila, ay ginagawa nilang ika nga ay basurahan yung lugar. Ang isa sa malaking problema na nakikita namin diyan sa 333. Sa loob ng isang turismong establishmento katulad ng Ikatlong Puso o mas kilala bilang 333 Steps, makikita ang kakaibang kombinasyon ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pagtanggap at paggalang sa pagkakaiba-iba ay isang mahalagang bahagi ng karanasan dito. Sa bawat silong ng establishmento, matututunan mo ang kwento at pananaw ng iba't ibang mga tao. Mararanasan mo ang mga iba't ibang lasa at amoy, relihiyon at ng kani-kanilang mga kultura. Ang ganitong uri na kapaligiran ay nagtutulak sa atin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa pagkakaiba-iba ng mundo.